morning I'm going to speak to you today about how to become a prayer warrior. Do you know that should be all Christian must be, should be a prayer warrior. Lahat po tayo dapat prayer warriors. Prayer warriors not only specific to certain ministry or certain Christian. It should be all Christian must be a prayer warrior. Amen. Amen? Amen. How to become a prayer warrior? Before that, can we stand up once again and let's read our text in Genesis chapter 18, verse 16 to 33. We're going to read it all together. Amen? Are you ready? Amen. 1, 2, 3. Then the men get up from their meal and looked out towards Sodom. As they left, Abraham went with them to send them on their way. Should I hide my plan from Abraham? The Lord asked. For Abraham will certainly become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him. I have singled him out so that he will direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Then I will do for Abraham all that I have promised. So the Lord told Abraham, I have heard the great outcry from Sodom and Gomorrah, because their sin is so flagrant. I am going down to see if their actions are as wicked as I have heard. If not, I want to know. The other Men turned and headed towards Sodom, but the Lord remained with Abraham. Abraham approached him and said, Will you sweep away both the righteous and the wicked? Suppose you find 50 righteous people living there in the city. Will you still sweep it away and not spare it for their sakes? Surely you wouldn't do such a thing, destroying the righteous along with the wicked, while you would be treating the righteous and the wicked exactly the same. Surely you wouldn't do that. Should you not the judge of all the earth do what is right? And the Lord replied, If I find 50 righteous people in Sodom, I will spare the entire city for their sake. Then Abraham spoke again. Since I have begun, let me speak further to my Lord, even though I am but dust and ashes. Suppose there are only 45 righteous people rather than 50. Will you destroy the whole city for lack of 5? And the Lord said, I will not destroy it if I find 45 righteous people there. Then Abraham pressed his request further. Suppose there are only 40. And the Lord replied, I will not destroy it for the sake of the 40. Please don't be angry, my Lord. Abraham pleaded, Let me speak. Suppose only 30 righteous people are found. And the Lord replied, I will not destroy it if I find 30. Then Abraham said, Since I have dared to speak to the Lord, let me continue. Suppose there are only 20. And the Lord replied, Then I will not destroy it for the sake of the 20. Finally, Abraham said, Lord, please don't be angry with me if I speak one more time. Suppose only 10 are found there. And the Lord replied, Then I will not destroy it for the sake of the 10. When the Lord had finished this conversation with Abraham, he went on his way, and Abraham returned to his tent. Amen. May the Lord bless for the reading of His Word, and let us pray. Father God, we thank you. We thank you that your Word be our life and spirit. As I'm going to share your Word to your people today, use your servant an instrument only. Give me honest conviction, clear with speech, so that I may preach your Word with power and boldness without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Ito na ang clap of praise. You will be seated in the presence of God. You will notice there that God said
that I will not destroy it. How many times did God said, I will not destroy it? If I will find 50, I will not destroy it. If I will find 45, I will not destroy it. If 40, I will not destroy it. If 30, I will not destroy it. If 20, I will not destroy it. If 10, I will not destroy it. But, unfortunately, God did not found even 10 righteous on that city. That's the problem there. Now, as we know, that God wanted Abraham to do something special. God wanted Abraham to become an intercessor. That is, a believer who struggles and wrestles in prayers for others, and who does it often. The word struggle, wrestle, and often are the key words. God wants believers who will pray often, constantly believers who will struggle and wrestle in prayer for people and for the needs of the world. That God wants from us as a believer. 2 Peter chapter 3, verse 9 says, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, word not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Very good. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen. See? Nagbibigay siya ng pagkakataon. He's giving chance to everyone. Amen? This is available to everyone. Amen? Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen. Say tayo na, sabihin mo sa iyo katabi, ayaw kang mapahamak ng Panginoon. Sabi mo, binibigyan ka ba ng pagkakataon? He's still giving you a chance. Amen. Amen? Amen? Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Self-explanatory, isn't it? Di ba? Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, we see there yung willingness ng Panginoon. Ayaw niyang mapahamak ka. Amen? Binibigyan ka niya ng pagkakataon. Amen? So, here, we can see even the Abraham, in the life of Abraham, that he kept interceding and asking God that, what about Lord, if it's only 50 or 40 or 30 or Lord, even just 10, are you going to destroy this city? The Lord said, no. So makikita po natin doon yung willingness ng Panginoon. We can see there the willingness of God. God alone and focus our thoughts and prayer. So here, how do we become intercessors? How do we become intercessors? Get alone and focus our thoughts and prayers upon people in need, upon both the unbelievers and believers of the world. When prayer is approached with strong concentrations of thought, when the world is completely shut out, prayer often becomes intense. Ibig sabihin, you pray passionately. You pray purposely. One, just become deeply conscious of God's presence and deeply conscious of the needs of others and of the world. Instead of complaints na ginagawa mo, you keep on praying rather than complaining. That is a man
of prayer. A man of woman of prayer. Yan yung prayer warrior. Yan yung prayer intercessors. The believer begins to struggle for others, for the needs of the world. He draw near God and near those whom he is praying. He senses that both God and others are ever so near. He loved God and loved those for whom he is praying. Loves them ever so intensely. He wrestles with God for them, not because God is hard to reach and unconcerned and must be struggled against, but because he feels so much concern and so much love that he just pours out his heart to God. Ganun po yung isang prayer warriors. Pinupur out niya yung heart niya sa Panginoon, yung nakikita niya, yung nangyayari sa kapaligiran niya, sa pamilya niya, sa trabaho niya, talagang dinadala niya sa panalangin. Amen? So in the process, the prayer warrior is drawing much closer to God and gaining a much deeper concern for man. He is learning to love God more and to love man more. And this is exactly God wants. God wants believers to be near Him and near others. To love God and others, to live both for God and for others, to be both God-centered and man-centered. Just think of the impact upon this world, the enormous impact for good if enough believers would become intercessors. Kung mayroon ka lang talagang concern sa iyong kapwa, sa iyong city mo, you become a channel of blessing. Nagiging daluyan ka ng pagpapala. Remember that it's not always, we want to help someone, it's not always about money. You know that prayer, yung prayer ay isang malaking bagay din po yan. Just offer a prayer to a friend or to, a co-worker. Napakalaking bagay po yan. Amen? God knew exactly what was going to happen to Sodom before this event with Abraham took place. God is not surprised. He knows exactly what He's going to do. He knew that Lot was the only righteous person in the city. Alam naman ng Panginoon yun. What then was God's purpose in leading Abraham to intercede in prayer time and time again? God knows exactly how many righteous in that city. So why then God allow this conversation with Abraham? Kasi pinapakita doon na ang Diyos ay relational. Our God is a relational God. Amen? Willing siya na makinig sa ating panalangin. He is willing to listen to our prayers. Amen? God's purpose was at least threefold. First, to teach Abraham and all others who followed him to become intercessors, prayer warriors, for both the righteous and wicked of the earth. Second, to teach Abraham and all others who followed him that God's justice must be executed. Every human being will face the judgment of God. So we consider the character of God. Indeed, truly that God is a loving God, merciful God, but also He's a just God. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos din ay justisya. Third, to teach Abraham and all other who followed him to become stronger witnesses for him. Abraham had been a strong witness to Lot and no doubt to his family. Abraham had taken Lot in as a child when Lot's father had died, treated him as a son, given him first choice of the land, and saved him from an invading army, risking his own life. But Abraham was bound to think, after this experience of judgment upon Sodom, if he had been a stronger witness to Lot's family, perhaps some would have been saved. Now here's the steps to becoming an intercessor, a prayer warrior. Number one, yearning to walk with God step by step. Yearning to walk with God. Everybody, yearning to walk with God step by step. So, when parang step by step, di ba? How does a person become an intercessor, a prayer warrior? How many of you here want to become a prayer warrior? If you don't want, you really need that, especially this time.
Kailangan mo ito na makipag-wrestle sa prayer. Kailangan mong ipag-pray. You need to pray to your country, to your city, to your work, to your family, sa iyong trabaho mo. Kailangan mo ngayon. Lalong-lalo na sa panahong ito. Kasi sometimes wala kang ibang malalapitan. Walang makakatulong sa iyo. Only God. That's why you need to pray. As Ben said that a man without prayer is like a tree without roots. Think about that. A man without prayer is like a tree without roots. Kailangan natin ng panalangin. Panalangin sa isa't isa. Amen? Do you need prayer? Amen. How many of you here know, I don't need prayer anymore? Really? You don't need prayer anymore? There will come a time that you need prayer in your life. By yearning to walk with God step by step, longing for His presence, remember the Lord and two angels had appeared to Abraham at the door of his tent, and they had spent a good deal of time with him. Now the Lord and the two angels arose, looked down toward Sodom, and began to walk toward the city. Not Abraham joined them. He did not have to follow them. He could have stayed behind at his tent. But this he did not do. Abraham joined the Lord as he walked away to begin the journey toward Sodom. Why? Because Abraham just did not want to leave the Lord's presence. He had experienced the closest band of friendship imaginable with the Lord. He wants the presence of the Lord. He wants to experience, he already experienced that. Mga kapatid, if you experience the presence of God, you have a hunger and thirst sa iyong puso, gustong-gusto mong maranasan niyo. Amen. But if you don't experience, hindi mo nararamdaman yung presensya ng Diyos. Parang ang layo-layo mo sa Panginoon. So, you don't enjoy praying. You don't enjoy going to church. Because it seems that God is so far away from you. Feeling mo napakalayo ng Diyos. Why? You feel that sometimes. It's not because of God, but because of us. Amen. Amen? Amen. The question is, sino ba yung lumalayo sa Diyos? Ang Diyos ba ang lumalayo sa atin? No. Tayo ang lumalayo sa Diyos. The question is, why? Bakit lumalayo ang tao sa Diyos? Why? Ayaw ba natin yung presence ng Panginoon? Di ba gusto natin yung presensya ng Panginoon? Amen. Amen? Think about Abraham. Naranasan niya, na-experience niya, at a strong sense of friendship and fellowship with God. A strong assurance of God's promises. A deep awareness of God's unlimited power. Siya ay nauuhaw sa presensya ng Panginoon. Amen. Ganun ba tayo nauuhaw sa presensya? Are you really excited Amen. in worshiping the Lord in prayer, or you just pray because you're about to sleep, or you just pray because you really need prayer? Yung panahon na yun kailangan mo. Think about Abraham. The deep sense of friendship, fellowship, and assurance of God's power all wells up within Abraham's heart. And he just did not want the experience to end. He wanted to spend as much time as he could in God's presence, so he walked along with the Lord step by step. Sabi niya, bilisan ninyo. Wait, sabi niya doon sa kanyang wife niya, just prepare something. Here are the angels of the Lord, the servants of the Lord. Please, just don't leave. Let me prepare something. Why? Because he enjoyed the presence of God. Amen. Amen. Amen? Amen. Nobody invite Abraham. The Lord is the presence of the Lord is there. No, nobody invite. Nobody. Hindi na kailangan. No need to tell him that you have to go there because the presence of God. No need. Kahit wala mag-invite sa kanya, even nobody invite him, he will go to church. He will continue to worship the Lord. Even in any situation in life. Even in good times or bad times. Amen. Kasi ganun niya gustong-gusto
yung presensya ng Panginoon. Amen. Some of us, napipilitan pa. Parang ayaw mo pa. But you don't have any idea, mga kapatid. Pag wala ang presensya, look, listen to me. Kapag umalis na ang presensya ng Diyos sa atin, mga kapatid, wala na. Kung tinanggal ng Panginoon yung protection sa atin, wala na. It's not taken for granted. Why we are here. God has a plan and purpose pa sa buhay natin, sa ating pamilya po natin, mga kapatid. Amen? Kaya even nobody invite you, wala magsabi sa iyo na kailangan mong pupunta ng church, mag-worship sa Panginoon in prayer, kahit walang magsabi, get excited. Yeah. Because pagka ikaw ay nandun sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, nai-enjoy mo yung presensya ng Panginoon, the sweet aroma ng presence ng Panginoon, then miracles happen. Amen. Amen? Give the Lord a clap of praise. How do you like that? You receive breakthrough sa iyong buhay mo. Amen. Hallelujah. And here a true intercessor wants to walk along with the Lord step by step and longs for God's presence. He yearns to develop the closest, most intimate friendship possible with the Lord. Therefore, he seeks and makes opportunity. He did not miss that opportunity. Why? Because sometimes opportunity it knock once, and if you miss that opportunity, wala na. Hindi na dumalik. Do you know that after ng visit na yan, hindi na uli dumaan dun yung mga anghel? Hindi na bumalik. Why? Kasi meron silang mission nung panahon na yon. Pag natapos yung mission nila, tapos na. Think about just like Bartimaeus. You know, when the Lord Jesus Christ dumaan ng Jericho? Remember that? You know what happened? Never again na dumaan ang Panginoong Jesus doon. That's why Bartimaeus, you know, remember that? The disciple of Christ and even the people, they are trying to stop Bartimaeus, blind Bartimaeus. Yes, mayroon siyang kapansanan, but he has a name. Kasi mayroong purpose ang Panginoon sa kanya, sa buhay niya. Blind Bartimaeus. Di ba? Son of David, have mercy on me. Sabi niya, tumahimik ka. Be quiet. Be quiet. No. Anong ginawa niya? Even the disciple told him to be quiet. No, he keeps shouting, Son of David, have mercy on me. And then, anong nangyari? Yung attention ng Panginoon napunta sa kanya. What do you want? I want to see. And then, suddenly, what happened? Blind Bartimaeus. Nakakita na siya, began to see. Amen. That's a miracle. Why he did not miss that opportunity? If he missed that opportunity, hindi na uli dumaan doon ang Panginoon. Wala na. That's why, mga kapatid, don't miss opportunity. Amen? Amen. Tayo mo katabi, have you missed an opportunity sa buhay mo? Hallelujah. Therefore, he seeks and makes opportunity. He yearns to develop the closest, most intimate possible with the Lord. To turn his thoughts to the Lord throughout the day. To captivate every thought, focusing upon things that are true, honest, just, pure, lovely, and of a good report. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there's anything praiseworthy, what is it this? Meditate on these things. Diba say, meditate. Meditate. Ano daw yon? Whatever is noble, whatever is good. Yung mga bagay na magaganda, ang minemeditate mo. At doon natutuwa ang Panginoon. Don't just focus on the negative sa mga bagay. Focus on the positive. Yes, we are positive, not only become optimistic, but we are optimistic sa promise ng Panginoon sa salita ng Diyos. Because not enough to be just being positive or optimistic. Yeah, you are not pessimistic, but pero, alin, yung pagiging positive natin, naka-base doon saan?
sa love ng Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos, that He will not disappoint us. That is our hope sa Kanya. Yung Kanyang salita, naka-base doon. Are you with me? Amen. That's why, meditate on these things. Whatever is noble, whatever are pala. Whatever are. So lahat na magaganda. Sino na sabi mo sa kalaming, huwag kang puro negative. Sometimes if even you like to complain, you just sip your mouth, you know? Magpigil ka. Sometimes. Kahit gusto mo nang magalit sometimes. Why? Because sometimes, you know what? Those are like just only spirit, parang nakasampay lang yan sa sampayan. Kapag tinawag mo yung espiritu na yan, bababa yan. Kaya piling mo yung demonyo, ang dami-dami. Tinawag mo eh. Bababa ka agad yan. Kaya di ba, you feel sometimes just like the demon is just only one or two. But sometimes they are legions. Why? Because you invite them. Nakasabit lang yan. Parang nakasampay lang yan. Pag tinawag mo, bababa yan. Parang ang demonyo, ang dami-dami. Mamaya sabi, in the name of Jesus, I'm rebuke. Dito ka nag-rebuke ngayon. Tapos sabi mo, ayaw mong huminto. Ikaw kasi ayaw mong huminto eh. You start it. Right? Sige, numpisahan mo. Sabi na, tatapusin ko. Are you with me? Amen. To set aside blocks of time for concentrated, uninterrupted prayer every day. Simply stated, the intercessor wants and longs for God's presence to walk along with God step by step all day and all night long. Ibig sabihin, ito yung priority mo. Deuteronomy chapter 4 verse 29, the Bible says, but from there you will seek the Lord your God and you will find Him. If you seek Him with all your heart and with all your soul. Kung hahanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya. Kung hahanapin ninyo siya ng buong puso. Question, nawawala ba ang Diyos? Bakit natin hahanapin? Nasa talukdok ba siya ng bundok o sa pusod siya ng dagat? The Bible says, nasa inyong mga labi, nasa inyong mga puso. Malapit lang ang Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, intentional. Amen. God wants us what? To seek Him with all your heart. Intentionally, purposely, passionately. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Step number 2. Thinking of God's great call and purpose for one's life. How does a person become an intercessor, a prayer warrior? By thinking of God's great call and purpose for one's life. Not what the Lord did, He spoke softly to Himself, yet loud enough so that Abraham could hear. Why? There are 3 reasons. Abraham needed to think of his God-given goal and purpose. It's a reminder to sa kanya. Abraham needed to think of his God's given goal and purpose. He was to father a great and powerful nation. Moreover, all the nations of the earth were to be blessed through him, through the promised seed, the Savior of the world, who was to be a descendant of his. Not what God was arousing with Abraham, a sense of responsibility for the world. God was about to execute His justice upon Sodom and Gomorrah, destroy it because of their terrible wickedness. Terrible wickedness. God wanted Abraham to sense a responsibility for both the righteous and the wicked. God wanted Abraham stirred up to intercede, to struggle and wrestle in prayer. For the cities of the earth, Abraham had a responsibility apart in the lives of his fellow men, both the righteous and the wicked. He must therefore be aroused to pray for them, even to the point of struggling in prayer. We know that. Started in 50, 45, 40, 30, 20, 10. Still. Abraham needed to think of his duty to teach the ways of the Lord, to teach what is right and just. Abraham was sought to witness the justice of God falling upon Sodom and Gomorrah. God wanted Abraham to understand God's ways, that He always does
what is right and just. And God wanted Abraham to teach the ways of God. Amen? Kasi, lahat ng gawin ng Panginoon, holy, banal, just. Kahit na kung yung question mo, even you don't understand, kahit hindi mo maunawaan, pero yung decision ng Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon ay laging just. Amen? Amen. Abraham needed to think of faithfulness and of the reward for being faithful. Amen? God is a faithful God. Proven faithful. God made great promises to Abraham, and he was going to bring about these promises. But Abraham needed to remember he was to be faithful. He was to teach the ways of the Lord. Then and only then would the Lord reward him. Then and only then would Abraham receive the promises. Kailangan din niyang maging faithful. Amen? Ask your neighbor, are you faithful? Are you faithful? Maybe some area of our life we are faithful. Focusing upon the same three subjects will stir us to become intercessor for God. Thinking about God's great call and purpose, God has called us to know the promised seed, the Savior, and to make Him known. We have a responsibility, a part in the lives of our fellow men, both the righteous and the wicked. We must therefore be aroused to pray for them, even to the point of struggling in prayer. Thinking about our duty to teach the ways of the Lord, we need to pray and pray much. Intercede for ourselves and for others if we are going to teach the ways of God. Thinking about our great need to be faithful and the great reward promised us if we are faithful, we can never walk faithfully without God's help. Believe that. We can never walk faithfully without God's help. Thus, we need to be constantly praying, even interceding for God's help. It's not in our own strength, but by the grace of God. Dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, kaya umasa tayo lagi sa tuwina, sa biyaya at habag ng Panginoon. The Bible says in Luke chapter 22, verse 32, "But I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren." Strengthen your brethren. See? Ina-expect dito na maging encourager ka rin. Why? Kasi mayroong brethren sometimes na nanghihina. Bakit siya nanghihina? Sino po sa inyo rito ang nanghihina? Kapag ka nanghihina, kailangan ng kalakasan. Amen? Amen. Saan ka kumukuha ng lakas? Saan ka kumukuha ng ginhawa? Kanino? Maraming i-offer ang mundong ito. The world can offer you a lot to entertain you. Right? Yes. Para mawala ang iyong alin? Pansamantala. But, pabalik-balik naman, hindi naman talaga nawawala. You with me? Amen. Step number 3, sensing the pain of God's heart over wickedness. How does a person become an intercessor, a prayer warrior? By sensing the pain of God's heart over the wickedness of man. God told Abraham that he was going to execute justice. Think about that. Examine Sodom and Gomorrah to see if their sin was so great that they needed to be destroyed. He did not say that he was going to destroy the cities, but rather that he was going down to examine them. Are you with me? To examine them. That's why the Bible says that we have to examine our heart before the Lord. Not to examine our neighbor. Magaling tayo dyan eh. But, anong gusto ng Diyos sa atin? To examine ourselves before the Lord. Amen. Are you with me? He did not say that he was going to destroy the city, but rather that he was going down to examine them, to examine the outcry for justice that was rising against them. Scripture tells us that God is long-suffering,
not willing that any person should perish. Ayun naman ang Panginoon na mapahamak eh. Pero matigas talaga ulo ng tao. Siya nagpapahamak eh. Gusto talagang maglangoy sa apoy ng impyerno. Tinuturo na nga ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mapunta tayo doon, pero hindi ka naman robot. God is given us a choice between life and death. Kung anong pipiliin mo. Amen? Eh, makulit ka, ayaw mong makinig. Ano bang nangyayari sa taong makulit, ayaw makinig? Di ba napapahamak? Di ba? Kaya narinig yung saga, buti nga sa'yo. Why? Kasi maraming beses pinagsabihan eh. Sometimes yung mga tao naman, hindi naman nagkulang sa pangaral. Hindi nagkulang sa pagbibigay ng payo. Hindi naman nagkulang eh. Eh, matigas talaga ang ulo, ayaw makinig. Kaya sa bandang huli, sabihin mo, wala kang sisisihin, kundi sarili mo. Tanong mo yung katabi mo, anong napala mo ngayon? Diba? Because you said, no, I love him, I love her, he's good. Really? Dahil mahinahon magsalita, mabait na. The way he talk is very soft, you know. And he asked me, how are you? How's your father? How's your mother? How's your brother? How's your sister? And he gave me sandwich today. And he picked me and he dropped me. And he told me he loved me. And then what happened after that? You told me before you love me, but you also love my friend. How many of us? I thought only me. Who told you that only you? Naniwala ka kasi kaagad. Sabi mo sa'yo katabi, huwag ba niniwala agad? You with me? Tanong ko ngayon sa'yo, look at me. Nasaan na siya ngayon? Where is he now? Ha? Mumujud! Mami! Alas! Why? That's why, hindi lang yung damdamin ang pinapahiran. Sometimes pinapahiran mo rin yung kukuti mo. Amen. Why? Why? Di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng common sense. To use our common sense. At nandito yung kanyang salita para gamitin natin. Amen? Eh, hindi ka nag-pray eh. Hindi ka nag-ask ng prayer eh. Matangos lang ang ilong, okay ka na kaagad. Dito ka na sa pango, hindi ka naman iiwan. Palapan natin ang Panginoon. You with me? Amen. Ay, ng Panginoon na mapahamak ka. Amen? Sabi mo yung sabi, ayaw ng Panginoon na mapahamak ka. Kaya ang tanong ngayon, saan ka ba natin nagpupunta? When in the mujud alatol, din mo sila. After that, you know? Are you with me? Amen. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kaya kapag napahamak ka, hindi dahil sa Diyos. Gusto ng Panginoon, maging maayos ang iyong buhay. Amen? God wants you to what? To become what? To be success in this life. That what God wants from us, right? That is the plan of God in our lives. Hallelujah. 1 Timothy chapter 2 verse 4, the Bible says, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Base, malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan.
Ano yung katabi mo? Nalaman mo na ba yung totoo? Nalaman ko yung totoo. Sabi nyo, nalaman ko na. Sumama na sa iba. Walang talking here about yung salita ng Diyos, mga kapatid. Pero kasi sa atin, late na na-discover eh. Ha? Yan yung pas, late mo nang na-discover eh. Yung ang sakit-sakit eh. Huli ko nang nalaman. Bakit? Ba't huli mo nang nalaman? Nag-imbestiga ka ba? Did you investigate? Hindi ka nag-imbestiga ka agad eh. Sura-sura ka eh. Di ba? Huwag mong kahit tingnan yung katabi mo, huwag mong tingnan. Kasi pareho lang kayo. Nagkamali din yan. Are you with me? Sabi mo, natauhan na ako. Para pagkadating ng Panginoon. Kaya huwag agad-agad, mga kapatid. Di ba? Gusto mo malaman ng katotohanan, you want to know the truth? Ito yung salita ng Diyos. Hindi magsisinungaling. Sasabihin niya sa iyo yung totoo. Kahit na masakit, sasabihin sa iyo ng Panginoon. Amen? Minsan kahit na masakit, minsan yung katotohanan. Amen. Totoo? Pero mas masakit ang kasinungalingan. Oo, yun. Totoo. Pero masakit din ang kasinungalingan. Amen. Saan mo gusto masaktan? Sa kasinungalingan, sa katotohanan? Katotohanan. Kung masaktan ka lang sa totoo, huwag lang sa kasinungalingan. Amen. Palapalan ng Panginoon. Ezekiel chapter 33 verse 11, the Bible says, "Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live." Turn from your evil ways. Why? Will you die, people of Israel? Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may namamatay na taong masama. Di natutuwa ang Panginoon. Ang nais ko ay magbagong buhay sila at iwan na ang masamang pamumuhay upang mabuhay sila. Kaya kayong mga mamayan ng Israel, magbagong buhay na kayo. Iwan ninyo na ang masamang pamumuhay. Gusto nyo bang mamatay? Question mark ba ng Panginoon yan? Tinatanong niya? Amen. Tinatanong ba ng Panginoon? God is asking question, isn't it? Amen. Anong tanong niya? Sabi niya, iwan na ninyo ang masamang pamumuhay. Ano ba yung masasamang pamumuhay? Kapag yung bagay na ginagawa mo, hindi nakalulugod sa Panginoon, masamang pamumuhay. Amen. If the decision that you're doing that is not pleasing to the Lord, then, masamang pamumuhay yun. Ano yun? Hindi mo naman kailangan tanungin si Mama, si Papa eh. Tanungin mo na lamang yung sarili mo, Lord, natutuwa ka ba sa akin eh? Sa trabaho ko, Lord, is it pleasing to you, Lord, yung aking ginagawa? Does it please you, Lord? My job, my work, the way I treated my boss, yung aking trabaho, my husband, my wife, my mother, my father, the way I treated them, does it pleases you, Lord? Natutuwa ba? Kapag titingnan mo yung sarili mo ngayon. Huwag na yung iba. Just examine ourselves before the Lord. Natutuwa ba sila ngayon? Proud ba yung mga anak mo kung ikaw ay nanay? Sa'yo? Maglilid ka ba mag-iwan ka ba ng legacy na mabuti, na maalala sa iyo? Kasi one day, magpapaalam ka sa mundong ito. Anong maalala sa iyo? Are you with me? Amen. Di ba napakaganda mapapakinggan sa iyong mga pagwala ka na? Alam mo, yung mama ko, yung papa ko. You know? Kahit gano'n yan, hindi ko makakalimutan. Kasi mayroong itinuro sa akin yan. You with me? Alam mo yung katabi mo, mayroon bang maalala sa iyo? Ano po maalala sa iyo? You want? What do you will remember you someday? A legacy. Remember. Ha? You with me? Amen. Baka pag uwi mo ng Kuwait, wala nang maalala sa iyo.
Nakakalungkot naman yun. Sabi ng iba, gusto ko nang iwan ang lahat. Really? Mag-iwan ka ng legacy na maalala sa iyo. Kapag umalis ka dun sa trabaho mo, you live in that work, make sure na mayroon kang iniwan na maganda dyan. Manghihinayang sila sa iyo na wala ka. Hindi yung buti na lang na wala yun. It's good, it's not here anymore. Matutuwa pa sila. Pero hindi, maalala sa iyo. Alam mo, sayang. Nawala yun. Maraming magandang ano yun, pinakita. Ikaw ba yun? Ha? He will remember something. Lalo na yung presensya na, alam mo yun, pinag-pray mo yung mga kasama mo sa trabaho. You know, you offer them a prayer. Are you with me? The wording of God's statement indicates justice. He wanted to extend His mercy and give the people every chance to repent and turn to Him. His heart was hurting and suffering pain over their sin, over the outcry for justice, for God's righteous judgment, over the impending judgment that hung over the people's head. God wanted Abraham to sense the pain of his heart over wickedness. He wanted Abraham crying out, becoming an intercessor for the souls of both the righteous and the ungodly of the cities moreover. Naawa naman talaga ang Panginoon doon eh. Pero gustong ipakita ng Diyos kay Abraham na kahit deserve ng mga taong ito na malipol, pinapakita ng Diyos doon kay Abraham na ayaw niya talagang mapahamak yun. Tinuturuan niya na magdasal. God wanted to teach all believers of succeeding generations to follow Abraham's example in crying out, in becoming intercessors for the souls of people. God wanted to teach all people that God is long-suffering and full of mercy, not willing that any person perish. But His mercy is open only to those who believe in Him and receive His mercy. Remember that God had given Sodom and Gomorrah every chance in the world to repent and turn to Him. They had a chance to repent when Abraham freed them from captivity to the invading army from the east. When Melchizedek, the priest of God, bore testimony to them, and through the testimony of Lot, weak as his witness was. There are so many chances na para magbalik loob sila sa Panginoon. Pero, sa pagtawag ng Panginoon, paulit-ulit, ayaw tumalima eh. Amen? Bakit hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon? No! God give them many chances. Just like us. He gave us a lot of chances. Na para talikuran natin yung kasalanan natin. At sumunod sa Panginoon. He's given us a choice. Kung sino pipiliin mo? Si Jesus? O si Habibi mo sometimes? Mas ang pangit nga eh. Hindi nga tama yung relasyon eh. Gusto ng Panginoon tama eh. Ano mo? Nakakatulong kasi sa akin pambayad ng matrikula. Nakakatulong kasi sa akin pambayad ng renta. He's helping me to pay my rent. And he's sending money to support my family. Really? Di ba, tiis na lang ako? Nagaling naman sa hirap. Sabi ng Biblia, ang pirang hindi pinaghirapan, mabilis mawala. Kaya alam niyo mga kapatid, I'm proud sa mga kababayan ko na mga katulad kong OFW na kahit maliit lang ang sahod, kahit maliit lang ang kinikita, hindi naman gumagawa ng masama para maibigay ng pandulong sa pamilya nila. Kapatid, huwag po kayong malungkot at huwag kayong magselos sa mga tao na ayaw kunin yung pera sa pinaghirapan. Huwag kayong mainggit. Keep doing good. Keep on praying. At kung nagkamali tayo minsan na, repent.
Huwag na nating ulitin. Alam mo, sometimes, kaya ayaw kong sabihin kasi maraming ano eh. Yung makakapanood, maraming mga nakikinig minsan. Nasasaktan sila, pero atas kasi ito ng pag-ibig, kapatid. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon Yes. Amen. na umasa tayo sa Kanya. Amen. At pagtiyagaan natin, pasalamatan natin, kung anong meron tayo na. God is teaching us to be content. Kasi kung hindi ka na makontento minsan, naghahangat ka pa ng bagay na hindi naman kaya, mamaya, makagawa ka pa ng masama. Are you with me? Amen. Alam nyo, look at me. Marami nga kayong kilala. Pero minsan lang, iba sa atin, na biktima na eh. Nagkamali. Pero it's not too late. Amen. It's not always too late Yes. na bumalik tayo sa Panginoon, ituwid yung pamumuhay. God wanted to teach all people that sin leads to judgment. Papahamak ka lang. And judgment will be executed. God is going to judge the world. Meron kasing dalawang listahan sa langit. Listahan ng pangalan mo, tsaka listahan din ng ginawa mo. Ganon. Pati yung mga pagkikispis mo, alam din ng Panginoon yun. Nakalista yun. Nakalista yun sa listahan ni Marites. Ayaw ng Panginoon yun yan. Sa emotional academy, kaya ako, tahimik na lang ako. Come on, sir, tahimik na lang ako. Alam niyo, yung masarap kasing pakinggan minsan, pag sabi, Mare, meron akong sasabihin sa iyo. Ano yun? Pag sinabi niya, mamaya na lang, ngayon na. Mamaya na kasi gusto, ngayon na. Ha? Diba? The Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. It's written in the scripture, we must all appear. Kasama ka doon? Kasama ka. Hindi ba pwedeng, is it okay by group na lang? No. Is it okay by church? No. Is it okay by family? No. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Really? Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Mabuti man o masama. Again, ipagsusulot natin ang lahat sa Panginoon. Gusto mong ipagpatuloy yan? Enjoy mo lang. Pero tandaan mo, pagdating ng panahon, ipagsusulit mo. Di ba? Just like, yung MasterCard, hindi mo nang pagbibigyan ka ng visa yung MasterCard. Bibigyan ka dyan, hindi mo naman babayaran agad eh. They will give you a limit. Is it 500? Okay? They will give you 500. It's up to you. You want to finish it for one day? You can do it. Tandaan mo lang, sisigilin ka. Are you with me? Amen. Ha? Enjoy lang muna. Sabi nga, enjoy mo lang. Pero, magsusulit tayo. Are you with me? Amen. Would you stand up, my brothers and sisters?
Part 2 ito eh. Kailangan talaga ito ng part 2. Kasi ayaw kong mamadaliin. Then that Abraham was approaching God to pray, to intercede for both the righteous and the ungodly of the cities. Abraham stood before God just like an attorney to plead for the souls of the people. Ano yan eh? Pinagpipray ni Abraham kasi alam niya na maraming mga tao kasi doon sa city na yon, matitigas talaga ang ulo. Many times, there's so many chances that God is calling them to repent, to turn from their wicked ways, but they are not listening.